Sa isang madilim na lugar na mayroong mga kulog at pagkidlat ay may isang lalaki na bigla na lamang tumilapon sa hindi kalayuan. Siya si Rick Gladiator, isang F-rank adventurer na nag-e-ensayo upang maging isa na siyang ganap na E-rank adventurer. Hinangaan siya ng kanyang mga mentor dahil sa laki ng inunlad ng lakas at kakayahan nito sa loob ng 2 taon. Sinabi rin nila na magiging madali na lang para kay Rick na ipasa ang E-rank exam ngunit kailangan pa rin itong ipasa ang medical exam dahil sa medyo may edad na rin ito. Taon-taon ay nagkakaroon ng iba't ibang exam sa mga adventurer kung saan karamihan sa mga kumukuha nito ay mga kabataan at bihira na lamang ang mga matatanda. Nilapitan ni Rick ang receptionist upang kuhanin dito ang kanyang exam ticket. Habang inaayos ito ng receptionist ay sinabi ng babae na pamilyar sa kanya ang itsura ni Rick. Dahil 2 taon na rin ang nakalipas ay hindi kaagad ito naalala ni Rick. Nakilala lang ni Rick ang babae nang sabihin nito na dati silang magkasama sa trabaho. Sinabi ng babae na hindi niya inasahan na bigla itong magre-resign sa trabaho. Ikinagulat din niya nang malaman niya na nag-quit pala ito sa trabaho upang maging isang adventurer. Itinanong ng babae kung ano ang mga pinagkaabalahan ni Rick sa loob ng 2 taon dahil wala na siyang naging balita rito. Sinabi ni Rick na namalagi lamang siya sa kabundukan kasama ang kanyang mga mentor upang magpalakas. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay isang lasenggerong adventurer ang lumapit sa babae. Sinubukan niyang ayain ang babae na lumabas ngunit tumanggi ang babae at sinabi na marami pa siyang trabaho. Nainis ang lasenggero kaya't puwersado nitong hinawakan ang kamay ng babae. Dito na pumasok sa eksena si Rick. Pinigilan niya ang lalaking lasing at hinawakan ito sa kanyang tiyan. Hindi na nakagalaw at nakapalag pa ang lalaki. Bigla na lang itong bumagsak at napaupo sa sahig. Sinabi ni Rick na dati rin siyang receptionist at hindi raw niya maintindihan kung bakit pinapahintulutan sa ganoong lugar ang pag-inom ng alak. Matapos nun ay kinuha na ni Rick ang kanyang exam ticket upang alamin ang examine number nito. 4242 ang kanyang number. Nagulat siya nang makita niya ito dahil hindi raw maswerte ang numero na yon. Pagkatapos nun ay lumabas na siya ng office. Pagbaba niya ng hagdan ay sinalubong siya ng isang babae na nagngangalang Rheanet. Tinanong nito si Rick kung tapos na ba itong magparehistro. Nagpasalamat naman si Rick dahil sa paghihintay sa kanya nito at sinabi na excited na siya para sa gaganaping exam. Sa kabilang banda ay nagulat ang mga tao dahil sa bakas ng kamay na nakabaon sa baluti ng lalaking lasenggero. Ang baluti na yun ay gawa sa isang matigas at hindi basta-bastang bakal. Biglang pumasok ang 2 lalaki at sinabi na ang lalaking nakaupo na yun sa sahig ay isang A-rank adventurer na mayroong maraming kaso ng pagpatay o assault. Sa kabilang panig naman ay sumalang na sa physical examination si Rick. Sinukat ng doktor ang height ni Rick at lumabas na ito ay 174 centimeters. Nagulat din sila dahil 32 years old na si Rick pero ngayon pa lamang ito kumukuha ng exam. Sumunod na test ay ang pagsukat kung gaano kadaming mana ang meron sila. Ito ay sa pamamagitan ng paghawak sa isang bola kung saan nakadepende ang dami ng iyong mana sa lakas ng magiging liwanag nito. Ang unang sumalang na lalaki ay nakakuha ng D-positive na grade. Ang sumunod ay D-negative, at ang sumunod naman na isang babae ay nakakuha ng mas mataas na grade na C-positive. Sunod na ring sumalang si Rick. Hinawakan rin niya ang bilog na bola ngunit maliit na liwanag lang ang lumitaw dito at pagkatapos nun ay bigla na lang din itong naglaho. Sa madaling salita ay nagtataglay lamang si Rick ng pinakamababang antas ng mana at yun ay ang F-negative. Tinuwanan si Rick ng mga batang examine na nandoon dahil sa unti ng mana nito. Pag-alis ni Rick sa kwarto na yun ay nagulat ang examiner dahil nagkaroon ng lamat ang bola na ginagamit nila. Sumunod ay isang exam kung saan susukatin naman ang taglay nilang lakas. Ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng puwersa sa isang malaking slime bag. Ayon sa examiner ay kayang humigop ng malakas na puwersa ng slime bag na ito kaya't wala silang dapat ipag-alala na ito ay masisira. Biglang naalala ni Rick na nag-training din siya sa bundok gamit ang slime bag na yon. Sa isang mahinang suntok lamang ay kayang wasakin ng kanyang trainer ang slime bag na yun kaya't hinamon siya nito na dapat rin niyang masira ang bag na yun kahit paabutin siya ng 50,000 na suntok sa loob ng isang araw. Unang sumalang ang isang lalaking karatiste na nagbigay ng malaking impact sa slime bag na siya namang nagpahanga sa mga tagabigay ng score. Sumunod ay ang isang batang magic hero na sinasabi nilang nagmula sa isang kilalang pamilya. Sikat din ang batang ito dahil 11 years old pa lamang ito ay maaari na siyang ihanay bilang isang C-class adventurer. Inilabas ng bata ang mahiwagan niyang apoy na nagpahanga naman sa lahat ng naroon kabilang na rin si Rick. Dahil sa may pagkamayabang ang bata na ito ay maliit na apoy lamang ang inihagis nito sa slime bag na nagpahanga rin naman ng husto sa mga tagahatol.
Muling naalala ni Rick ang training na ginawa niya sa kamay ng kanyang isang trainer na gumagamit din ng apoy. Napaisip tuloy siya kung kasing lakas ba ng apoy ng bata na yun ang apoy na ginagamit din ng kanyang trainer. Sumunod na rin si Rick at habang papalapit siya sa slime bag ay tinanong siya ng examiner kung totoong 32 years old na ba ito. Bukod pa dun ay sinabi rin ito kay Rick na sobrang unti ng taglay nitong mana kaya't hanggang maaga pa daw ay sumuko na siya nang hindi na masaayang ang kanyang oras. Hindi ito pinansin ni Rick bagkus ay inalala niya lahat ng paghihirap at sakripisyo na dinanas niya sa loob ng 2 taon. Sinabi rin niya na walang masamang sumubok kahit na pinag-aabutan na siya ng katandaan. Matapos nun ay nag-focus na siya sa kanyang gagawin. Inipon niya ang lakas niya sa kanyang kamao at buong lakas niyang sinuntok ang slime bag. Sa lakas ng kanyang suntok ay nawasak ito at nabutas ang nakaharang na pader sa lakas ng impact. Hindi inasahan ni Rick na masisira niya ng ganon kadali ang slime bag. Nagulat ang lahat sa kanilang nasaksihan. Maging ang batang mayabang na ay napanganga na lamang dahil sa kanyang ginawa. Hindi niya inasahan na ganon kalakas si Rick ngunit matapos magulat ay ngumiti ito at sinabi sa sarili na sa susunod na test ay siya naman ang magpapakitang gilas. Muli nang sumalang sa sunod na test si Rick at gaya ng hindi inaasahan ay napanganga ulit ang mga kasabayan niya sa kanyang ginawa. Sinangga niya ang isang fourth nature composed magic ng walang kahirap-hirap. Dahil doon ay pinuri siya ng examiner dahil sa pambihirang lakas na kanyang ginawa. Sinabi rin nito na susubukan niyang gumamit ng fifth nature composed magic kaya't pinaalalahanan niya si Rick na gumamit ng mas mataas na defense magic. Humingi ng paumanhin si Rick sa sinabi ng examiner. Sinabi niya rito na first nature magic lamang ang kaya niyang gawin mapa-offense man ito o defense. Sinabi rin niya na huwag itong mag-alala dahil nasa mabuting kalagayan naman ang lahat. Bahagyang ninas ang examiner kaya't inihanda niya ang kanyang sarili para sa isang malakas na pag-atake. Gumamit siya ng fifth nature composed magic na tinawag niyang shock cyclone. Sa lakas ng mahika na kanyang ibinato ay lumikha ito ng malakas na pagsabog na umabot hanggang sa labas ng academy. Narinig ito ng isang first-rank knight of the Royal Knights na si Sylvester Arcelnia. Mabilis siyang nagtungo sa pinangyarihan ng pagsabog at sinabi sa examiner na nakarinig siya ng isang malakas na pagsabog na dapat ay hindi isinasagawa tuwing mayroong exam. Doon ay napag-alaman niya na may isang F-rank adventurer na nagawang wasakin ang isang slime bag sa isang suntok lang at bukod pa doon ay nagawa rin nitong sanggahin ang isang 5th grade magic gamit lamang ang first nature defense magic. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niya na ang F-rank adventurer pala na iyon ay isa ng 32 taong gulang. Pagkatapos ng magic exam ay sumunod na ang written exam. Kampante si Rick na maipapasa niya ito dahil naging receptionist din siya sa loob ng 14 na taon. Matapos ang written exam ay naupo si Rick sa isang pasilyo katabi si Rheanet. Tinanong ni Rheanet kung nasagutan ba niya ng maayos ang written exam. Sinabi ni Rick na 100% ang pag-asa niya na makakuha ng perfect score dahil sa naging receptionist nga din ito. Ang tanging ikinakabahala lang niya ay ang tungkol sa mana test kung saan nakakuha siya ng pinakamababang grade na F negative. Sinabi ni Rheanet na huwag niyang intindihin ang bagay na yun dahil maganda naman ang ipinakita niya sa iba pang mga pagsusulit na isinagawa. Kasalukuyan pa rin silang nag-uusap nang bigla silang lapitan ng batang mayabang na si Freed. Naiinis ito at nag-aapoy ang galit kay Rick. Sinabi nito na pagkakataon na sana niyang magpakitang gila sa mga exam ngunit nang dahil sa mga ginawa ni Rick ay hindi niya nagawa ang kagustuhan niya na makapagpapansin. Dahil doon ay naiyak ito dahil sa sama ng loob. Pinigilan siya ni Rick at sinabi na wala itong intensyon na lamangan siya sa kanyang mga kagustuhan. Biglang dumating ang isang magandang babae na nagngangalan na Mang Angelica. Siya pala ang ate ng mayabang at iyaking bata na si Freed. Niyakap ng bata ang kanyang ate at nagsumbong dito. Dahil sa kagustuhan na ipagtanggol ang kanyang nakababatang kapatid ay hinamon ni Angelica si Rick ng isang duelo. Inihagis nito ang suot niyang glove sa dibdib ni Rick kaya't nahulog ito sa sahig. Pinulot ito ni Rick at sinabi na hindi dapat hinahayaan ng isang magandang babae na madumihan ang mga kagamitan nito. Biglang sumingit sa usapan si Rheanet at sinabi na ang pagpulot sa gloves ng isang naghahamon ng duelo ay pahiwatig na tinatanggap nito ang hamon. Wala nang nagawa si Rick kaya't nagtungo na sila sa duel arena. Muling nagpakilala si Angelica at sinabi na siya ay isang second-class knight from the Royal Knight. Sinabi rin niya ang magiging kaparusahan sa matatalo sa kanilang laban. Ang matatalo ay magiging alipin ng mananalo sa buong buhay nito. Hindi alam ni Rick ang kanyang gagawin. Sinabi ni Rheanet na isang second-class si Angelica kaya't hindi malabo na nasa hanay ito ng B-rank class na adventurer. Mas lalong kinabahan si Rick dahil sa kanyang mga nalaman.
Sinubukang pagaanin ni Rheanet ang kanyang kalooban kaya't ipinaalala niya kay Rick ang lahat ng mga sakripisyo nito sa loob ng 2 taon sa kamay ng kanyang mga mentor. Mas lalong nanlumo si Rick nang alalahanin niya lahat ng mga yon. Muling kinausap ni Rheanet si Rick at sinabi na matapos niyang malagpasan lahat ng mga pagsubok ay isa na rin siyang miyembro ng pinakamalakas na grupo sa kanilang kontinente. Yun ang The Orichalcum Feast. Biglang nagkaroon ng kumpiyansa si Rick dahil sa mga sinabi ni Rheanet kaya't nilapitan niya si Angelica at hinarap ang hamon nito. Sinabi ni Angelica na mukhang handa na ito sa laban kaya't inilabas na nito ang kanyang espada. Inilabas na rin nito ang kanyang aura bilang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Napagtanto ni Rick na isa palang swordswoman si Angelica na kayang palakasin ang kanyang sandata at katawan. Ginamit ni Angelica ang teknik niya na tinatawag na blink step patungo kay Rick ngunit nilagpasan niya ito. Ayon sa kanya ay pagpapakita lamang yun ng greetings kaya't binagalan lamang niya ang kanyang galaw. Tinawanan ng bata si Fred at ipinagmalaki ang kanyang ate dahil sa bilis nito. Binyanta ni Angelica si Rick na sa susunod na atake nito ay hindi na siya magmimintes. Muling gumamit ng blink step si Angelica. Nagulat si Rick dahil hindi naman ito mabilis bagkos ay sobrang bagal nito at di hamak na mas mabilis pa ang ordinaryong takbo niya rito. Walang kahirap-hirap na naiwasan ni Rick ang atake ni Angelica. Hindi inasahan ni Angelica na maiiwasan ni Rick ang kanyang atake kaya't labis rin itong nagulat. Sinabi nito na maswerte lamang si Rick kaya't sa susunod nitong pag-atake ay hindi na ulit ito makakaiwas. Muling gumamit ng blink step si Angelica. Sa pangalawang pagkakataon ay sinabi ni Rick na mabagal ang galaw nito at napaisip rin ito kung paano nito nagawang maging isang second class na knight. Dahil sa kanyang mga nakita ay naisip ni Rick na baka masyado na rin siyang malakas. Palapit na ng palapit si Angelica kay Rick nang bigla itong mapatid sa isang bato. Nawala ng kontrol si Angelica kaya't nagpaikot-ikot na lang ito. Hindi ito inasahan ni Rick kaya't naguluhan rin siya kung paano iiwasan si Angelica. Nagulat siya sa kanyang nasaksihan at sinabi na hindi niya agad na-predict ang mga sumunod na atake ni Angelica. Sa kabilang banda, bagaman alam ni Angelica na hindi niya sinasadya ang mga nangyari ay pinalabas niya na totoo niyang ginawa ang pag-atake. Muli niyang binyantaan si Rick. Sinabi niya na mas bibilisan pa niya ang kanyang pag-atake. Muli siyang gumamit ng blink step ngunit sa paningin ni Rick ay mabagal pa rin ito kaya't muli niya itong naiwasan. Hindi pa rin ito tumigil at inulit pa rin niyang atakihin si Rick hanggang sa maiwasan ulit siya nito. Hindi na niya alam ang kanyang gagawin at nanghihina na rin siya kaya't itinodo na niya ang kanyang lakas para sa isang pag-atake. Inabangan ito ni Rick. Balak niya ring atakihin si Angelica nang matapos na ang kanilang laban. Sa hindi inaasahan ay muling nasabit sa bato ang paa ni Angelica kaya't hindi ulit na-predict ni Rick ang sumunod na galaw nito. Sinubukan niyang suntukin si Angelica ngunit maswerte itong nakaiwas kaya't nag-iwan ng malaking baka sa stadium ang suntok ni Rick. Hindi lubos maisip ni Angelica ang mga nangyari. Ayon sa kanya ay maaaring binawian na siya ng buhay kung tinamaan siya ng suntok na iyon. Napuno na ng nerbyo si Angelica at napaisip na lang siya kung sino ba ang taong kaharap niya ngayon. Dahan daw ang nilapitan ni Rick si Angelica at sinabi na hinahangaan niya ang mga katulad ni Angelica na isang high-rank adventurer. Sinabi rin niya na mas marami pa siyang matututunan sa laban na yun kaya't sinabi niya rito na umpisahan na muli nila ang kanilang paglalaban. Natakot na ng husto si Angelica kaya't sinabi niya kay Rick na sumusuko na ito. Nagulat si Rick at nanghinayang dahil sa pagsuko ni Angelica. Sinabi ni Angelica na hahayaan na muna niyang manalo si Rick sa ngayon at pinuri rin niya ito dahil sa matagumpay nitong pag-iwas sa kanyang blink step. Matapos nun ay tumalikod na si Angelica at mabilis nang nagtatakbo upang maiwasan ang kanyang kaparusahan. Hinayaan lang yun ni Rick dahil wala na rin naman siyang pake pa doon. Sinabi ni Rheanet na sa ilang sandali lang ay ilalabas na rin ang mga nakapasa sa exam. Bukod pa ron ay sinabi rin niya na darating din doon ang mga mentor niya upang tingnan kung ano ang kanyang kalagayan. Nagulat at biglang natarante si Rick sa kanyang mga narinig. Sinabi niya na may mangyayari na namang hindi maganda dahil sa pagdating ng kanyang mga master. Sa pagsisimula ng ikalawang kabanata ay nakaupo ang dalawa sa isang kwarto habang nakikinig sa anunsyo ng receptionist. Sinabi nito na sa iglang saglit lang ay malalaman na nila kung sila ba ay nakapasa sa exam. Sinabi rin nito na kapag umilo ng kulay asul ang kanilang exam ticket ay nagpapahiwatig ito na sila ay nakapasa. Hindi mapakali si Rick at iniisip kung nakapasa ba siya sa exam. Muling pinagaan ni Rheanet ang kalooban nito upang maging kampante ito. Matapos ang ilang saglit ay biglang umilo ang exam ticket ni Rick. Umilo ito ng kulay asul kaya't labis ang naging saya nito. Binati siya ni Rheanet dahil naipasa niya ang exam.
Matapos nun ay lumabas na rin sila ng kwarto. Biglang nagtakip ng ilong si Rick dahil sa isang amoy na hindi niya nagustuhan. Isang lalaki ang lumapit sa kanila. Siya si Raster Diarmuid, ang eldest son mula sa pamilyang Diarmuid. Kinausap nito si Rhaenyra na tila ba natitipuhan niya ito. Tinanong niya ang pangalan ni Rhaenyra at sumagot naman ito. Pabiro nitong sinabi na kasing ganda ni Rhaenyra ang kanyang pangalan. Nagpakilala rin sa kanya si Rick ngunit binaliwala lang niya ito. Muli niyang kinausap si Rhaenyra at hinawakan ang kamay nito. Sinabi niya rito na mahal na niya si Rhaenyra at kung maaari ay pwede niya itong gawin bilang pangalawang asawa. Nagulat si Rick sa mga sinabi ni Raster kaya't pumagitna siya sa pag-uusap ng dalawa. Sinabi niya na hindi na maaari ang kanyang kagustuhan dahil magkasintahan na silang dalawa ni Rhaenyra. Hindi ito pinaniwalaan ni Raster. Bagkus ay tinuwanan pa niya ito nang makita niya na may hawak itong exam ticket. Sinabi rin niya na masyado nang matanda si Rick para mag-exam dahil nagawa niyang maging isang E-rank sa edad na 14 lamang. Sinabi rin niya na sa ngayon ay isa na siyang A-rank type adventurer at naparoon din siya dahil isa siya sa magiging examiner para sa second stage ng exam. Nagulat si Rick nang marinig niya yon. Muli ay kinulit ni Raster si Rhaenyra at inaya ito para sa isang hapunan. Tumanggi rito si Rhaenyra at humingi ng paumanhin. Bigla niyang niyakap si Rick at sinabi kay Raster na nakikipag-date na siya rito. Nagulat si Rick sa ginawa ni Rhaenyra dahil inipit nito ang dalawa niyang naglulusugang mga bola sa braso nito. Nainis si Raster at hindi makapaniwala sa sinabi ni Rhaenyra. Dahil sa inis ay tumalikod na rin ito at binyantaan si Rick na ihanda ang kanyang sarili kung sakaling ito ang magiging examiner niya sa susunod na exam. Kinagabihan habang umiinom ng alak ay hindi mawala ang galit ni Raster kay Rick. Isinusumpa pa rin niya ito sa kabastusang ginawa nito sa kanya. Habang nakaupo ay siya namang lapit sa kanya ng dalawa niyang kapatid. Umiiyak ang mga ito habang sinusumbong ang mga ginawa sa kanila ni Rick. Lalong itong nina sa kanyang mga nalaman kaya't itinanong niya sa mga ito kung ano ang examine number ni Rick. Sinabi ni Fred na 4242 ang numero nito. Matapos nun ay ngumiti si Raster na tila ba may binabalak na hindi maganda. Kinabukasan ay naglakad ang dalawa patungo sa second stage ng exam. Hindi na naman mapakali si Rick dahil iniisip niya na baka si Raster ang maging examiner niya sa gagawing exam. Habang naglalakad ay napahinto sila dahil sinalubong sila ng isang lalaki na nagngangalang Lynx Laurot. Tinanong nito ang pangalan ni Rick. Sumagot naman ng oo si Rick. Sinabi nito kay Rick na siya ang magiging examiner nito sa susunod na exam. Nagumapaw sa tuwa at saya si Rick dahil sa kanyang nalaman. Binati nito si Rick dahil sa dedication nito na maging isang adventurer sa kabila ng edad nito. Sinabi rin niya na katulad rin siya ni Rick na nagsimulang maging isang adventurer kahit na maedad na ito. Sinabi rin niya na inabot siya ng 20 taon bago maging isang A-rank adventurer. Nakipagkamay sa kanya si Rick at sinabi na sana ay maging masaya at maganda ang maging duelo nila para sa second stage ng exam. Malugod naman itong sinangayunan ni Lynx. Sinabi rin ni Lynx na kung pwede ay uminom sila ni Rick matapos ang magiging duelo nilang dalawa. Sinangayunan lang ito ni Rick. Lingid sa kanilang kaalaman ay nakatago pala sa isang sulok si Raster habang pinakikinggan nito ang kanilang pinag-uusapan. Matapos ang kanilang pag-uusap ay bumaba na ng hagdan si Lynx. Nagulat ito nang bigla siyang tawagin ni Raster. Nanlalaki ang mga mata nito na tila ba may masamang balak. Sa kabilang banda naman habang naghihintay sa pagsisimula ng second stage exam ay biglang pumasok sa silid na kinauupuan nila Rick ang isang lalaki. Sinabi nito na ang examiner nila na si Lynx Laurot ay nagkaroon ng sakit kaya't ang papalit sa kanya bilang examiner ay si Raster Diarmuid. Biglang nailuwa ni Rick ang iniinom niyang tubig nang marinig niya iyon. Bukod pa doon ay narinig din niya sa ibang examinee ang pagiging marahas ni Raster sa mga F-rank adventurer. Sinabi rin ng mga ito na si Raster ang tinaguri ang The Man of 1000 spell at binansagan din na The F-rank Crusher. Dahil doon ay mas lalong napaisip at hindi napakali si Rick. Nagpunta ulit sila sa pasilyo upang doon mag-usap ni Rhaenyra. Halos mawala na ng pag-asa si Rick dahil sa mga nangyayari. Iniisip niya kung paano niya haharapin si Raster gayong isa lamang siyang F-rank at ang katapat niya naman ay isang A-rank. Tinapatan siya ni Rhaenyra at lumuhad ito. Gaya ng mga nauna niyang ginawa ay pinalakas ulit niya ang loob ni Rick. Sinabi niya rito na kung pinagtatawanan man siya ng karamihan dahil sa edad niya ay dapat na gawin niya itong inspirasyon para makamit ang kanyang mga pangarap. Sinabi rin niya na sa unang araw pa lamang na magdesisyon si Rick na maging adventurer ay tiwala na siya rito na malalagpasan nito lahat ng pagsubok na humarang sa kanya. Biglang natauhan si Rick sa mga sinabi ni Rhaenyra. Muli siyang ngumiti at nang dahil doon ay bumalik ang kanyang kumpiyansa.
Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap ay isang manghuhula ang lumapit sa kanila. Sinabi nito na parang kinakabahan si Rick kaya't inalok niya ito na subukan ang kanyang mahiwagang bola upang malaman kung ano ang kapalaran nito. Pinaunlakan ito ni Rick bagaman hindi siya naniniwala sa mga ganito. Pinaupo siya nito sa isang upuan. Habang papaupo si Rick ay napansin ni Rhaenyra na mayroong mahika ang upuan na yon. Sinubukan niyang iligtas si Rick ngunit nahuli na ang lahat. Inalis ng manghuhula ang kanyang hood at doon ay nakita niya na kagagawan pala ni Fried ang lahat. Hindi napigilan ni Rhaenyra ang kanyang sarili kaya't nagkaroon ng pagsabog sa pasilyo. Biglang nahiwa sa gitna ang bola. Sa galit niya kay Fried ay binuhat niya ito gamit ang isang kamay. Napagtanto niya na gumamit ng teleportation magic si Fried kaya't tinanong niya ito kung saan niya dinala si Rick. Tinawanan lang siya ni Fried. Lalong nagalit si Rhaenyra kaya't binyantaan niya ito na handa niya itong bulajan kung hindi nito sasabihin kung nasaan si Rick. Sumagot si Fried at sinabi na napunta lamang si Rick sa isang lugar na hindi kalayuan doon na may layo lamang na 100 meters. Napunta si Rick sa likod ng gusali na katabi ng ilog. Habang nakaupo sa lupa ay dumating ang isang grupo ng mga kalalakihan. Nagpakilala ang mga ito bilang elite guards ng pamilyang Dyer Muet. Sinabi nila na naparoon sila upang tapusin ang buhay ni Rick nang sa gayon ay hindi na ito makapag-participate sa exam. Hindi makapaniwala si Rick sa kanyang narinig. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Hindi rin niya alam kung paano tatalunan ang mga ito dahil sa dami ng nakapaligid sa kanya. Akmang susuguri na siya ng leader ng grupo nang biglang dumating ang tatlo niyang mentor. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niya ang tatlo. Bumaba ang tatlo at kinausap si Rick. Tinanong nito kung ano ang ginagawa niya sa lugar na yun at kung bakit hindi niya kasama si Rhaenyra. Lumapit ang isang lalaki at pinutol ang kanilang pag-uusap. Sinabi ni Rick na kaya siya naroon ay tinutulungan lang siya ng mga lalaki na yun na mag-warm up para sa susunod na exam. Itinanggi ng lalaki ang mga sinabi ni Rick kaya't nagsisigaw si Rick at sinabi na itigil na nila ang kanilang ginagawa dahil mapepeligro lamang ang kanilang buhay. Hindi ito pinansin ng leader bagkus ay inutusan pa niya ang lalaki na sugurin ang mentor ni Rick. Buong lakas na hinampas ng lalaki ang mentor ni Rick gamit ng espada nito ngunit nawasak lamang ito at ni isang galos ay walang natamo ang mentor. Nanlaki ang mata ng lalaki sa kanyang nakita. Hindi pa ito nakentento at muli niyang sinugod ang mentor gamit ang kamao. Sinangga ito ng mentor at binali ang mga daliri nito. Napahinto na lang ang lalaki sa sakit. Hindi nagtagal ay pinagaling din ng mentor ang kamay ng lalaki gamit ang healing magic nito. Kinausap ng isang mentor si Rick at itatanong rito kung napatrouble ba siya sa mga ito kaya nandun siya sa lugar na yun. Sumagot na lang ng oo si Rick sa tanong ng mentor. Dahil doon ay sinabi nito na siya na ang baalang magresolba ng problema na yun. Inilabas niya ang isang mahabang baril na tinawag niyang Super Fire Barrel MK3. Ayon sa kanya ay naglalaman yun ng mga magic bullet. Pinaulanan niya ng mga bala ang mga lalaki hanggang sa humandusay ang mga ito sa lupa. Isang lalaki naman ang nagtangkang patayin ang isang mentor ni Rick na batang babae. Itinapat nito ang isang kutsilyo sa kanyang leeg upang takutin ang grupo ni Rick. Itinanong ng mentor kung ano ang balak gawin sa kanya ng mga lalaki na yon. Sinabi ni Rick na gusto lamang makipaglaro sa kanya ng mga lalaki. Itinanong ng batang mentor kung ano ang lalaruin nila ngunit itinaas ng lalaki ang hawak nitong kutsilyo at inipit ang leeg ng bata. Hindi ito nagustuhan ng mentor kaya't sa isang salita lang niya ay nakalikha ito ng napakalakas na mahika. Nagulat ang isang lalaki at sinabi na sa isang salita lang ay nakagawa na ng 7th Nature Composed Magic ang batang babae. Dahil sa ginawa ng bata ay napagtanto na ng matandang leader ng grupo kung sino ang mga nilalang na iyon. Sinabi niya na ang batang babae na nakikita nila ay ang tinaguriang super prodigious vampire mage na tinatawag ding Demon Child of Ruin na si Alice Drackle. Ang maliit na lalaki naman na kanilang nakikita na aakalain mong bata pa lamang ngunit nasa 50 years old na ang edad ay ang half-dwarf half-elf na nakilala bilang world's best weapon craftsman. Ang tinaguriang Millennium Atelier na si Mizet Eldwarf. At ang pinuno ng kanilang grupo na isang monghe na napakatalino at nagtataglay ng superhuman strength na bihasa rin sa lahat ng uri ng support magic. Ang tinaguriang The Wise Orc na si Brodston Ash Orc. Sinabi rin ng leader na ang grupo na kanilang kinabibilangan ay ang pinakamalakas na grupo sa buong kontinente na nagtataglay lamang ng Class S rank na mga nilalang. Kasama rin sa grupo nila si Rhaenyra na tinawag nilang The Orichalcum Feast. Naantig ang matanda sa kanyang nasaksihan dahil hindi niya inasahan na makakadaupang palad niya ang grupo na yun sa mga sandaling yun. Sa sobrang inis ay nagpatuloy pa rin si Alice Ret sa pag-atake sa mga lalaki. Hindi na ito nahintay ni Rick kaya't namaalam na rin siya sa tatlo upang balikan si Rhaenyra.
Sa kabilang banda ay nakataas pa rin ang kamay ni Rhaenyra habang hawak nito si Fried. Tinanong ni Fried si Rhaenyra kung kailan siya nito bibitiwan. Sinabi nito na bibitawan lang siya nito kapag nakabalik na si Rick. Biglang dumating si Rick na wala man lang galo sa katawan na ikinagulat ulit ni Fried. Nang makita ito ni Rhaenyra ay binitawan na rin niya ang bata at inihagis ito sa pader. Humingi ng paumanhin si Rick kay Rhaenyra dahil sa mga nangyari. Pinuri niya si Rhaenyra dahil sa lakas na taglay nito. Matapos ng eksena na iyon ay biglang lumapit sa kanila si Lynx Laurot na nanghihina at hindi makalakad. Tinulungan siya ng dalawa. Ikinwento niya kung ano ang mga nangyari. Ayon sa kanya ay si Raster ang may kagagawan kung bakit siya nagkaganon. Habang magkausap sila nito ay tinanong siya ni Raster kung ano ang kanyang pangarap. Sinabi niya na pangarap niyang makapagpatayo ng isang paaralan sa kanilang lugar para sa mga batang gustong maging adventurer balang araw. Pagkasabi nun ay inalipusta na siya ni Raster. Wala siyang nagawa upang lumaban dahil di hamak na mas malakas ito sa kanya. Iginapos siya nito gamit ang mahika sa isang kwarto at pagkatapos ay isinarado nito ang pinto. Pagkatapos magkwento ay sinabi niya kay Rick na umatras na ito sa laban dahil baka mas matindi pa ang gawin nito sa kanya. Hinawakan ni Rick ang balikat ni Laurot. Sinabi niya rito na napag-isip na rin niya ang mga bagay na yun nung una ngunit sinabi rin nito na walang masama para sa isang tao na mangarap ano pa man ang edad nito. Biglang tumayo si Rick at iniwan si Lynx Laurot upang magtungo kay Raster. Sa mga oras na yun ay kasalukuyan pa ring nasa duel arena si Raster habang tuwang-tuwa sa kanyang mga ginagawa. Sa kabilang banda naman ay palapit na ng palapit si Rick sa kanyang kinaroroonan. Inis na inis ito ngunit buong-buo ang determinasyon na naglakad patungo sa kinaroroonan ni Raster. Ipinangako nito sa kanyang sarili na paliliparin niya at bibigyan ng leksyon si Raster. Sa pagsisimula ng ikatlong kabanata ay patuloy pa rin ang pagpapahirap ni Raster sa mga aplikante sa pamamagitan ng pagpapakita ng kakaiba niyang mga mahika. Sa kabilang banda ay may isang lalaki doon na nagngangalang Adolf ang nanonood sa kanyang ginagawa. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa 4 fundamental faculties. Ito ay ang physical strength, body control, magic reserves at magic control. Siya ay may kakayahan na tingnan kung ano ang 4 fundamental faculty score ng bawat tao sa pamamagitan ng kanyang mga daliri at mga mata. Tiningnan niya ang score ng sumunod na examinee. Tapos nun ay sinunod niyang tingnan ang score ni Raster. Napamangha siya dahil sa ganda ng score nito. Biglang sumakit ang kanyang mata dahil sa kanyang nakita. Matapos nun ay tumingin siya sa paligid at mula sa di kalayuan ay natanaw niya si Rick. Na-curious siya kay Rick dahil sa matanda na ito kaya't sinubukan niya ring tingnan ang score nito. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita dahil sa taas ng score nito. Matapos nun ay naglupisay siya sa sakit ng kanyang mga mata dahil sa kanyang mga nakita. Sa sumunod na eksena ay naglalakad si Rhaenyra nang bigla siyang tawagin ng babaeng receptionist na si Alyssa. Nagpakilala ito kay Rhaenyra at sinabi na siya ay dating katrabaho ni Rick. Nagpakilala rin si Rhaenyra at sinabi na isa siya sa mga kasama ni Rick sa kanilang party o grupo. Biglang tinawag ni Alicent si Rhaenyra upang tabihan sila sa kanilang pwesto. Tinanong ni Rhaenyra si Alyssa kung gusto ba nitong tumabi sa kanila. Sumang-ayon naman si Alyssa sa alok ni Rhaenyra. Nang makalapit na silang dalawa ay nagulat si Alyssa nang makita niya ang orc na si Brodston Ashort. Itinanong ni Eldwarf kay Rhaenyra kung sino ang kasama nito. Sinabi nito na dati siyang katrabaho ni Rick. Nagpakilala naman sa kanila si Alyssa. Nagulat si Eldwarf dahil sa malalaking melon ni Alyssa kaya't inaya niya ito na tumabi sa kanya. Hindi ito pinahintulutan ni Rhaenyra kaya't tinulak niya si Alyssa papalayo kay Eldwarf. At dumating na nga ang hinihintay nila. Pumasok na sa duel arena si Rick upang kaharapin ang mayabang na si Raster. Itinanong ni Ashort kung ano ang status ni Rick. Sinabi ni Rhaenyra na hindi mahihirapan si Rick at madali lang nitong malalagpasan ang exam. Sumagot si Alyssa at sinabi na ang kaharap ni Rick ngayon ay isang A-rank na adventurer. Sinabi ni Ashort na huwag siyang mag-alala dahil hindi yun magiging problema para kay Rick. Dumating din sa duel arena ang dalawang kapatid ni Raster upang suportahan ang kanilang kuya. Bago magsimula ang dalawa ay binati ni Raster si Rick dahil nagawa nitong makatakas sa kamay ng kanilang mga gwardya. Sunod nun ay tinanong ni Rick kung bakit pinili ni Raster na maging isang adventurer. Nagulat si Raster sa kanyang tanong. Sinabi nito na kaya pinili niyang maging isang adventurer ay dahil iyon ang kanyang talento. Na kahit sa mga simpleng training lang ay mabilis na siyang lumalakas. Sinabi rin niya na balak na rin niyang mag-quit dahil nababagot na rin siya sa mga nangyayari. Dahil sa kanyang mga narinig ay sinabi ni Rick na hindi niya hahayaan na mawala ng isang senior na adventurer kaya't bibigyan niya ito ng magandang laban.
Natawa na lang si Raster sa mga sinabi ni Rick kaya't sinimulan na niyang maglabas ng mahika. Gumamit siya ng level 1 nature composed magic at tinawag niya itong ice shot. Hindi natinag si Rick sa ginawa ni Raster at nakatayo lang ito ng tuwid. Tinanong ni Raster kung nanginginig na ba ito sa takot kaya't hindi ito nakagalaw. Hindi nagsalita si Rick. Nanatili lang siyang kalmado at inalala ang advice na sinabi sa kanya ni Rhaenyra. Sinabi sa kanya nito na sa unang minuto ng kanilang laban ay maging kalmado lang ito at pag-aralang mabuti ang kakayahan ng kanyang kaharap. Inamin ni Rick na kinakabahan siya ngunit malaki ang tiwala niya sa mga sinabi ni Rhaenyra. Muling umatake si Raster gamit ang level 3 composed magic at tinawag niya itong Fire Illuminate. Napagtanto ni Rick na malakas na ang sumunod na pag-atake kaya't sinangga niya ito ng kanyang lakas. Nagulat si Alyssa sa kanyang nakita at lubos na nag-alala kay Rick. Nakatayo pa rin si Rick sa kanyang kinatatayuan at nagtamo lamang ng kaunting galos. Sinabi ni Ashore kay Alyssa na walang kabuluhan ang atake na yun kaya't ayos lamang kung ito ay tatama kay Rick. Nagulat si Alyssa sa mga sinabi ni Ashore. Sunod nun ay tinanong ni Ashore kung alam ba ni Alyssa ang 4 fundamental facilities. Sumagot si Alyssa ng oo at ipinaliwanag sa mga ito kung ano ang 4 na yun. Sinabi ni Ashore na sa 4 na yun ay kakaiba ang magic growth. Sinabi niya na sa murang edad pa lamang ay dapat nang ma-enhance ang ability na yun dahil mahirap na itong pataasin kapag tumanda na ang isang tao. Sa madaling salita kaya mababa ang mana power ni Rick ay dahil sa napakababa din ng magic growth nito. Dahil doon ay sinanay nila si Rick na palakasin ang 3 natitira pang fundamental facilities nang sa gayon ay mapunan nito ang malaking kakulangan ng kanyang magic reserve. Pagtakbo habang may nakakabit na mabigat na bakal sa mga binti ang unang pinagawa niya rito. Sunod nun ay naglabas na ng 4th nature composed magic si Raster at tinawag niya itong Hurricane Cutter. Sa pangalawang pagkakataon ay sinanggal lang ito ni Rick. Sinabi ulit ni Ashore na siya ang nagsanay kay Rick upang lumakas ang physical strength nito. Si Eldworth naman ang naatasan para sa magic control. Sinabi niya na ayaw nitong nagtuturo ngunit pinagtiyagaan niya yon sa loob ng 2 taon. Kasama rin niya si Alice Rhett na nagturo ng mahika kay Rick at pagdating naman sa body control ay si Rhaenyra ang naatasan niya rito. Nagulat si Alyssa nang marinig niya yun dahil buong akala niya ay isa lamang maid si Rhaenyra. Sinabi rin niya na pinagsikapang husto ni Rick lahat ng pinagawa nilang training dito kaya't maaari na rin itong ihanay sa kanila bilang isang S-rank. Muling nagulat si Alyssa dahil sa mga sinabi ni Ashore. Sinabi ni Rhaenyra na hindi rin alam ni Rick na ganun na ang level ng kanyang lakas. Naglabas ulit ng mahika si Raster. Isang level 4 composed magic gamit naman ang isang malakas na kuryente. Hindi pa nakontento si Raster at sinunod-sunod na niya ang pag-atake kay Rick gamit ang iba't ibang malakas na mahika. Kampante na siya na natapos na niya ang laban ngunit laking gulat niya nang makita niyang nakatayo pa rin si Rick matapos ang kanyang pag-atake. Hindi rin makapaniwala ang dalawang magkapatid sa kanilang nakita. Dahil doon ay unti-unti nang nena si Raster. Sa sumunod niyang atake ay inipon niya ang mahika sa kanyang kamao at mabilis na sinugod si Rick. Sinangga ito ni Rick gamit rin ang kanyang kamao. Sa lakas ng suntok ni Rick ay biglang tumilapon si Raster. Hindi moari ni Raster kung paano yun nangyari. Dahil sa pangyayaring yun ay napagtanto ni Rick ang mga bagay na sinabi sa kanya ni Rhaenyra. Napagtanto niya na umasa lang si Raster sa malakas na mahikang taglay niya ngunit hindi niya ito napino at napalakas ng husto. Malakas ang kanyang kapangyarihan ngunit palpak ang ilan sa mga ito. Dahil doon ay sinabi niya na wala siyang pag-asang matalo kung ganun lamang ang kanyang makakalaban. Sinabi ni Raster na maswerte lang si Rick sa pagsangga nito ng kanyang suntok kaya't naglabas ulit ito ng isang malakas na mahika. Nagcast siya ng isang malakas na apoy ngunit gamit lang ang isang kamay ni Rick ay biglang naglaho ang mahika nito. Muli niyang sinugod si Rick gamit ang flickering feet ngunit mabilis siyang nakita nito kaya't mabilis ring nakasuntok si Rick dahilan upang gumamit ulit si Raster ng magic na Iron Body. Napaatras na lang si Raster dahil doon. Sa punto na yun ay napagtanto na rin ni Raster na ang lakas ni Rick ay hindi katulad ng isang E-rank. Dahil doon ay naitanong niya rito kung paano ito nakasurvive sa 2 taong training gayong mahina lang ang magic growth nito. Nagulat si Rick sa itinanong ni Raster. Muli ay naalala na naman niya ang masasalimuot na training na naranasan niya sa kamay ng kanyang mga master. Itinanong ni Alyssa kung hindi ba namatay si Rick sa mga training na yon. Sinabi ni Ashore na maraming beses namatay si Rick sa training ngunit muli niyang binubuhay ito. Nagulat ng husto si Alyssa dahil sa kanyang narinig. Sinabi niya na gamit ang kanyang kapangyarihan ay kaya niyang bumuhay ng isang nilalang pagkatapos nitong mamatay. Ipinakita din ang iba pang mga training ni Rick kung saan ay namatay ito sa kamay ng kanyang mga master. Tumalon siya sa isang mataas na bangin.
Nadaganan ng isang napakalaking bato at nabagsakan ng naglalakihang mga troso. Natawa na lang si Raster sa mga ikinwento sa kanya ni Rick. Sunod naman niyang itinanong ay kung ano ang pangarap nito sa buhay. Sinabi ni Rick na ang kanyang pangarap ay talunin ang pinakamalakas na halimaw sa buong mundo na si Kaiser Elsapit. Natawa ng malakas ang batang si Fried nang marinig niya yon. Maging si Raster ay napahiyaw sa kanyang mga sinabi. Nagulat din si Alisa dahil buong akala niya ay kwento lang ang tungkol sa halimaw na yon. Sumagot si Ashork at sinabi na iyon din ang pangarap ng kanilang grupo. Sinabi ni Raster na kwento lamang ang tungkol sa halimaw na yon at kahit sinong maliit na bata ay iyon din ang pinapangarap. Sinabi ni Rick na wala na siyang pakialam kung hindi ito naniniwala sa halimaw. Hindi na ito pinansin ni Raster at naghanda na lamang sa susunod niyang pag-atake. Naglabas siya ng isang level 7 composed magic at tinawag niya itong forest rope. Biglang lumabas mula sa lupa ang maraming ugat at kinapitin nito ang mga kamay at paa ni Rick. Hindi nakagalaw si Rick dahil doon. Hindi pa nakontento si Raster kaya't lumuhad siya at naglabas ulit siya ng isang magic. Sa pagkakataong ito ay gumamit siya ng isang incantation. Humingi siya ng lakas mula sa kalikasan at matapos nun ay lumitaw ang isang dambuhalang punong halimaw at pumasok siya sa loob nito. Ang magic na yun ay isang level 8 nature composed magic. Muling nagulat si Alisa dahil unang beses niyang makakita ng isang level 8 composed magic. Habang nasa loob ng halimaw ay sinabi ni Raster na iyon na ang katapusan ni Rick. Naglabas ng mahika si Rick na tinatawag na air shot. Tinuwanan lang siya ni Raster at sinabi na walang magagawa ang napakasimpleng magic na yun laban sa kanya. Itinanong ni Rick kung ilang beses nang sinubukan ni Raster ang paggamit ng mahika na yun. Sumagot ito at sinabi na mga ilang beses pa lamang ngunit na master na daw niya iyon. Nagsalita si Rick at seryosong sinabi na 100,000,000 beses niyang sinubukan ang paggamit ng air shot na yun. Hindi maisip ni Alisa kung paano yun nagawa ni Rick. Sumagot ulit si Ashork at sinabi na nagawa yun ni Rick dahil sa special space-time magic. Kahit si Raster ay hindi naniwala sa sinabi ni Rick at sinabi na tigilan na nito ang kanyang mga kasinungalingan. Hindi na nakapaghintay si Raster at sinugod na niya si Rick gamit ang isang malakas na suntok mula sa halimaw. Hindi nagpatinag si Rick at buong lakas din niyang inihanda ang kanyang air shot sa paparating na suntok. Sinangga ni Rick ang suntok gamit ang level 1 composed magic na air shot. Buong akala ni Raster ay matatalo niya si Rick ngunit nagulat siya dahil unti-unti nang nawawasak ang kanyang mahika. Tuluyan nang nawasak ang higanteng halimaw at matapos nun ay tumilapon na rin si Raster sa labas ng duel arena habang nawala na rin ito ng malay. Hindi makapaniwala ang ibang examinee na nandoon dahil sa kanilang napanood. Hindi nila inakala na ang isang normal at matandang lalaki ay makakayang talunin ang examiner na si Raster. Matapos ang laban ay sinalubong si Rick ng kanyang mga kasama. Binati siya ng mga ito dahil sa magandang ipinakita nito sa laban. Maging si Alisa ay labis ang naging saya dahil sa pagkapanalo nito. Yumuko si Rick at nagpasalamat sa kanyang mga master. Sinabi ni Elford na wag na niyang gawin yun dahil nagiging awkward ang sitwasyon. Matapos nun ay dumating si Raster kasama ang kanyang dalawang kapatid. Kinausap siya ni Rick at nagbigay ng konting advice dito. Sinabi niya kay Raster na kailangan niyang pinuhin ang kanyang mga mahika nang mapakinabangan niya ito ng husto. Hindi ito pinansin ni Raster. Naglakad ito at biglang huminto. Sinabi nito kay Rick na sa susunod nitong promotion ay siya ulit ang magiging examiner niya. Sinabi rin nito na humanda siya dahil sa susunod nilang paghaharap ay siya na ang mananalo. Matapos nun ay umalis na rin si Raster. Naantig si Angelica sa mga sinabi ni Rick kaya't bago ito umalis ay yumuko ito bilang pasasalamat sa kanya. Hindi ito inasahan ni Rick. Matapos nun, kinahapunan ay in-announce na rin ang mga nakapasa sa second stage ng exam. Nakatayo lang si Rick habang hinihintay na tawagin ang kanyang examinee number habang busy naman sa pagkain ng kanyang mga kasama. Sinabi ni Rheanet na maging kalmado lang si Rick matapos niyang malagpasan ang ikalawang exam at dito na rin nagtapos ang episode 3 mga kapogi. Habang hinihintay na matawag ang kanyang examinee number ay naalala ni Rick ang kanyang kabataan. Bata pa lang siya ay pangarap na niya talagang maging isang adventurer. Pangunahing ambisyon niya ay talunin ang ultimate monster na si Kaiser Elsapit. Ayon sa libro na kanyang binabasa na may title na Legends of Yamato ay kung sino man ang makatalo sa halimaw na ito ay magkakaroon ng isang treasure na kayang tuparin anuman ang iyong magiging kahilingan. Ayon sa karamihan ay kuro-kuro lamang ang tungkol sa halimaw na yun ngunit naniniwala si Rick na ito ay totoo. Isang umaga habang nasa hapagkainan ay sinabi ni Rick sa kanyang mga magulang ang kanyang pangarap.
Hindi ito sinangayunan ng kanyang nanay dahil delikado daw ang trabaho na yun at maaari rin siyang mamatay anumang oras. Tutol din dito ang kanyang tatay at sinabi rin sa kanya nito na mas mainam kung maghahanap siya ng disente at stable na trabaho. Biglang nalungkot si Rick dahil doon. Isang araw ay nagpa-examine si Rick sa isang doktor. Binati siya nito dahil siya raw ay nagtataglay ng isang marka na nagpapahiwatig na siya ay mayroong kakaibang skill. Sinabi rin nito na bihira lamang sa isang tao ang magkaroon ng ganitong skill ngunit hindi niya masabi kung kailan mailalabas ni Rick ang skill na yon. Hindi makapaniwala si Rick sa kanyang narinig. Sinabi rin ng doktor na kahit hindi siya mag-training ay lalabas ang kanyang kapangyarihan kaya't mag-relax lang ito at hintayin niya ang tamang panahon. Hindi na itago ni Rick ang kanyang saya dahil sa kanyang mga nalaman. Labis ang tuwa niya dahil mayroon siyang kapangyarihan na katulad ng isang bayani na si Yamato. Dahil doon ay itinaas niya ang kanyang kamay at sinabi na balang araw ay magiging isa rin siyang adventurer. Isang araw ay tinanong si Rick ng kanyang kaibigan kung lumabas na ba ang kapangyarihan nito. Sinabi ni Rick na hindi naman yun ganon kabilis na mangyayari. Lumipas ang ilang buwan at inabot na rin ng ilang taon ngunit hindi pa rin lumalabas ang kapangyarihan ni Rick. Isang gabi ay sinubukan niyang ilabas ito sa harap ng isang kandila ngunit walang nangyari dito. At tuluyan na nga rin siyang naging isang binata. Sinabi ng isa niyang kaibigan na mayroong mga cases na kahit may marka ang isang tao ay hindi nito nagagawang ilabas ang natatago nitong kapangyarihan. Iminungkahi nito na bakit hindi muna niya subukang maging isang adventurer kahit hindi pa lumalabas ang kanyang kapangyarihan. Sinabi rin nito na madami namang adventurer na wala namang skill at sa kabilang banda ay kumikita ang mga ito ng maraming pera. Sinabi ni Rick na hindi naman yun ang intensyon niya kung bakit gusto niyang maging isang adventurer. Isang araw ay umuwi ng bahay si Rick dala ang isang papel. Sinabi nito sa kanyang mga magulang na natanggap siya sa isang trabaho bilang isang receptionist sa isang guild na tinatawag na Tiger Road. Tuwang-tuwa ang kanyang nanay dahil sa mga nalaman nito. Maging ang kanyang tatay ay hindi maitago ang saya dahil sa kanyang mga narinig. Sinabi nito kay Rick na maganda ang nakuha niyang trabaho kaya't proud na proud ito sa kanya. At doon na nga nagsimula ang buhay ni Rick bilang isang receptionist. Bagaman hindi siya masaya sa kanyang ginagawa ay ipinagpatuloy niya pa rin ang kanyang trabaho. Kahit isa na siyang receptionist ay sinusubukan pa rin ni Rick na ilabas ang nakatago niyang kapangyarihan ngunit ayaw pa rin nitong lumabas. Sa araw-araw niyang trabaho ay iba't ibang adventurer ang kanyang nakakasalamuha kaya't hindi niya maiwasan na mainggit sa mga ito. Paminsan-minsan ay nakakabonding niya rin ang mga adventurer na ito. Dito na rin niya nakilala ang maganda at sexing receptionist na si Alisa. Bagaman wala siyang magawa upang tuparin ang kanyang pangarap na maging isang adventurer ay hindi pa rin niya ito nakakalimutan. Halos araw-araw ay hinahawakan at binabasa pa rin niya ang libro ng The Legends of Yamato. Isang araw ay may kausap na adventurer si Alisa at dahil sa baguhan pa lamang ito ay tinulungan siya ni Rick na asikasuhin ang nasabing adventurer. Nagpasalamat naman si Alisa dahil sa pagtulong nito. Sinabi ni Rick kay Alisa na mayroong mga halimaw na napapadpad sa kabayanan kaya't asahan niya na magkakaroon ng maraming quest pagdating ng hapon. Matapos ang kanilang pag-uusap ay dumating ang kaibigan niyang adventurer na si Zade. Masaya nitong ibinalita kay Rick na na-promote na ito bilang isang B-rank adventurer. Nagulat si Rick sa ibinalita nito kaya't binati niya ito dahil sa kanyang achievements. Kinagabihan ay naglasing si Rick. Habang naglalakad ay naikumpara niya ang kanyang sarili kay Zade. Si Zade ay isa ng B-rank adventurer habang siya naman ay isa pa ring receptionist na paulit-ulit lamang ang ginagawa sa loob ng 14 na taon. Sinabi niya na wala naman din siyang dapat ireklamo dahil stable naman ang sahod niya sa trabaho na yon. Kasalukuyan siyang nakahiga sa damuhan nang marinig niya ang isang sigaw na mayroong isang halimaw. Pinuntahan ni Rick ang kinaroroonan ng halimaw. Sa kanyang pagmamasid ay nakita niya ang isang giant troll. Nagulat si Rick dahil isang mid-class na halimaw ang nagpakita doon. Maya-maya ay isang babae ang dumaan malapit sa halimaw. Walang pag-aatubili na prinotektahan ni Rick ang babae laban sa halimaw. Biglang nagsalita ang babae at sinabi nito kay Rick na tumayo lang siya roon at panoorin ang kanyang gagawin. Gamit ang kanyang matinding kapangyarihan ay hiniwa ng babae ang katawan ng halimaw kaya't nahati ito at nagpira-piraso. Nagpasalamat ang babae dahil sa tangkang pagtulong sa kanya nito. Sinabi nito kay Rick na wala siyang dapat ikabahala dahil siya ay isang adventurer. Ito ang naging unang pagkikita ni Rick at Ryanet. Matapos nun ay naglakad na silang dalawa. Nagpasalamat si Rick kay Ryanet dahil sa halip na siya ang tumulong dito ay siya ang tinulungan nito. Matapos nun ay ipinakilala na rin nila ang kanilang mga sarili sa isa't isa.
Sinabi ni Rick na magaling sa pakikipaglaban si Rhaenyra kaya tinanong niya kung ito ba ay isang B-rank. Itinanggi ito ni Rhaenyra. Itinanong ulit ni Rick kung ito ba ay isang A-rank na adventurer. Muli itong itinanggi ni Rhaenyra at pagkatapos ay ipinakita nito kay Rick ang kanyang S-rank badge bilang pagpapatunay. Laking gulat ni Rick nang makita niya iyon. Sinabi niya na dahil sa lakas na taglay ng isang S-class na adventurer ay ipinapadala na lamang ang mga ito sa ibang mga lugar na mas nangangailangan upang doon ilabas ang kanilang mga lakas. Sinabi niya kay Rhaenyra na hindi niya inasahan na ito pala ay isang S-rank. Dahil dito ay sinamantala ni Rick ang pagkakataon na magtanong dito. Sinabi niya kay Rhaenyra na bata pa lamang siya ay pangarap na niya maging isang adventurer upang talunin ang legendary monster na si Kaiser Elsipiet. Biglang nagulat si Rhaenyra nang marinig niya iyon. Sinabi rin ni Rick na mayroon siyang natatanging kapangyarihan na hindi pa kasalukuyang lumalabas. Itinanong niya kay Rhaenyra na kung magsisimula ba siyang maging adventurer sa edad na 30 ay magtatagumpay kaya ito. Sinabi ni Rhaenyra na simula pa lang ay nakita niya agad ang tapang ni Rick na siyang pangunahing kailangan ng isang adventurer. Sinabi rin niya na matagal ng receptionist si Rick kaya't alam din nito ang tungkol sa fundamentals na tinatawag na Magic Reserve. Sinangayunan naman iyon ni Rick dahil alam niya na nade-develop ang Magic Reserve ng isang tao sa murang edad pa lamang. Sa kaso ni Rick ay matanda na siya kaya't mahihirapan na itong e-develop ang kanyang Magic Reserve. Dahil sa conflict na yun ay direktahan na sinabi sa kanya ni Rhaenyra na wala na itong pag-asa na maging isa pang adventurer. Nakangiti lang na sumagot si Rick. Sinabi niya na gano'n na din ang inaasahan niyang sagot dito at matagal naman na rin niyang isinuko ang pangarap niya na maging isang adventurer. Humingi ng paumanhin sa kanya si Rhaenyra. Sinabi ni Rick na walang anuman yun dahil masaya din naman siya dahil nakilala niya ito kaya't maganda na rin ang kanyang mood. Inalok rin niya si Rhaenyra na kung maaari ay pwede niya itong ikain sa labas kahit na pabiro lang ito. Hindi tumanggi si Rhaenyra. Sinabi niya kay Rick na libre ito bukas kaya't pwede siyang sumama sa inaalok nito. Kinabukasan ay ganadong-ganado magtrabaho si Rick. Punong-puno siya ng lakas dahil makakadate niya ang magandang babae na si Rhaenyra. Kinagabihan ay napapatalon pa siya sa tuwa habang naglalakad. Sobrang ganda na sana talaga ng kanyang mood nang bigla na naman siyang nakarinig ng isang sigaw na nagsasabing mayroong halimaw. Dahil doon ay bigla siyang nanlumo. Pinuntahan niya ulit ang kinaroroonan ng mga halimaw. Nakita niya doon si Rhaenyra na nakikipaglaban. Sinabi ni Rick na wala siyang dapat ipag-alala dahil kayang-kaya mag-isa ni Rhaenyra ang laban na yon. Kaharap na ni Rhaenyra ang isang kumpol ng mga halimaw. Ipinakita niya dito ang kanyang kakayahan. Inilabas niya ang kanyang sandata sa pamamagitan ng mga karayom. Gamit ang mga karayom na ito ay sabay-sabay niyang hiniwa at pinatay ang grupo ng mga halimaw. Labis na namangha si Rick dahil sa kanyang mga nasaksihan. Isang dambuhalang halimaw pa ang natira kaya't ginamit ni Rhaenyra ang kanyang skill na tinatawag niyang Guillotine Swords Maiden. Pagkatapos ay tumingin sa malayo si Rhaenyra. Bigla siyang nagulat at naalala ang isang pangyayari sa kanyang nakaraan. Matapos nun ay napahiyaw na lamang siya at napaluhod. Pinuntahan agad siya ni Rick at itinanong kung ano ang problema. Habang sila ay nakaluhod ay isa namang halimaw na wolf ang sumugod sa kanila. Mabuti na lamang at nandoon si Zaid kaya't hindi ito nagtagumpay sa pag-atake. Sunod nun ay nagpakita rin ang dalawa pang adventurer na kaibigan ni Rick. Nagsama-sama silang tatlo sa lugar na yun dahil sa mga emergency quest na inilabas ng guild. Gumamit ng isang level 4 composed magic ang lalaki na tinawag niyang Blizzard Rock Shot. Sinundan naman ito ng pag-atake ng babae na tinawag niyang Stone Shatter Shot. Dahil doon ay nagyelo ang katawan ng mga halimaw. Naglabas na din ng kapangyarihan si Zaid gamit ang level 4 composed magic na tinawag niyang Hurricane Cutter. Dahil sa atake nilang tatlo ay naubos na din ang mga halimaw na nandoon. Namangha si Rick sa ginawa ng tatlo kaya't muli ay nainggit na naman siya sa mga ito. Biglang tinawag ni Rhaenyra si Rick. Sinabi niya dito na delikado ngayon sa lugar na yun dahil may paparating na dragon at hindi ito kakayanin ng kanyang mga kaibigan. Sinabi rin niya kay Rick na may traumatic reaction ang kanyang katawan na tuwing makakaramdam ito ng kapangyarihan ng isang dragon ay nawawalan ito ng control sa kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Rick na kahit kailan ay wala pang nagpakita na dragon doon at makalipas lamang ang isang sandali ay nagkatotoo nga ang sinabi ni Rhaenyra. Isang malaking dragon ang nagpunta doon. Nagulat silang lahat nang makita ang dragon. Maging si Zaid ay napatanong na lang sa kanyang sarili kung bakit nagkaroon ng dragon sa lugar na yon. Sa sobrang kaba ng isang lalaki ay hindi nito napigilan na tirahin ang dragon. Nagulat si Zaid at ang babae sa ginawa nito. Dahil doon ay nagalit at napahiyaw ng malakas ang dragon. Sa lakas ng hiyaw nito ay napadapa silang lahat.
Sinabi ni Zaid na wala silang pag-asa na talunin ang halimaw kaya't inutos nito na sila ay tumakbo. Sinubukan nilang tumakbo ngunit gumawa ng isang malaking barrier ang dragon kaya't hindi nila nagawang makatakas. Sinubukan itong sirain ni Zaid ngunit masyado itong matibay. Sa punto na yun ay sinabi rin niya na iyon na ang katapusan nilang lahat. Biglang naglakad si Rick papalapit sa dragon. Tinanong siya ni Zaid kung ano ang balak gawin nito. Sinabi ni Rick na marahil ay ito na ang kanilang katapusan kaya't bago siya mamatay ay susubukan niyang kalabanan ang dragon nang sa gayon bago siya mawala ay natupad niya ang kanyang pangarap na maging isang adventurer. Buong tapang na hinarap ni Rick ang dragon. Kinuha niya ang isang malaking bato at inihagis niya ito dito. Hindi man lang natinag ang dragon. Matapos ang ginawa ni Rick ay sinabi ni Zaid sa kanyang mga kasama na hindi dapat nila hayaan na doon lamang matapos ang kanilang buhay. Sumugod silang tatlo at sabay-sabay na inatake ang dragon. Binigay nila ang lahat ngunit hindi man lang ito nagalusan. Ginamit ni Zaid ang skill na Iron Body upang patigasin ang kanilang katawan dahil sa fire breath na gagawin ng dragon. Dahil sa atake ng dragon ay tumilapon silang lahat. Sinabi ni Rhaenyra na kung hindi lamang siya nanghihina ay hindi na sana haantong sa ganun ang lahat. Biglang tumayo si Rick mula sa pagkakadagan sa kanya ng mga bato na ikinagulat naman ni Rhaenyra at Zaid. Naglakad siya at nilapitan ang dragon. Sinubukan siyang pigilan ni Rhaenyra ngunit hindi ito nakinig. Hinampi si Rick ng dragon gamit ang isang kamay nito. Sa hindi inaasahan ay lumabas na rin ang natatanging kapangyarihan ni Rick na matagal na niyang hinihintay. Gamit ang kanyang lakas ay iniangat niya ang kamay ng dragon at inalis ito. Hindi makapaniwala si Zaid at Rhaenyra dahil sa lakas na ipinakita ni Rick. Sinabi ni Rick na nakarinig siya ng isang boses at sa punto na yun ay napagtanto din niya na iyon na nga ang inborn skill na noon pa niya hinihintay. Dahil doon ay hinamon niya ang dragon. Muling gumamit ng fire breath ang dragon ngunit sinanggal lang ito ni Rick. Sunod noon ay gumamit ito ng isang malakas na laser ngunit hindi rin ito tumalab kay Rick. Gamit ang buo niyang lakas ay ginamit ni Rick ang nakuha niyang skill na tinatawag na Brute Valor at tinira nito ang ulo ng dragon. Naglaho na lang na parang bula ang ulo ng dragon kaya't nawala na rin ito ng buhay at napasubsob sa ginawang atake ni Rick. Nanlaki ang dalawang mata ni Rhaenyra dahil sa ginawa ni Rick. Maski si Rick ay hindi makapaniwala sa kanyang ginawa at matapos nun ay naubusan na ito ng lakas at nawala na rin ito ng malay. Sa sumunod na eksena ay nakahiga na sa hospital si Rick. Kakagising lang din niya ng oras na yon. Sinabi ni Rhaenyra na nawasak ang mga magic circuit sa kanyang katawan kaya't halos nawala na rin ito ng buhay. Tinanong ni Rick kung gaano katagal na siyang natutulog. Sinabi ni Rhaenyra na isang linggo na rin siyang natutulog sa kwarto na yon. Nagulat si Rick kaya't tinanong ulit niya si Rhaenyra kung isang linggo na rin ba itong nakabantay sa kanya. Sumagot ito ng oo. Tinanong ulit ni Rick kung bakit niya ginawa yon. Sinabi ni Rhaenyra na yun ay dahil sa kagustuhan nito na imbitahin siya na sumali sa kanyang grupo na Orichalcum Feast. Sinabi niya na layunin din ng kanilang grupo na talunin ang halimaw na si Kaiser Elsapit. Dinagdag pa niya na dahil sa tapang nito na lumaban kahit na nag-iisa ay nakumbinse siya na isali ito sa kanilang grupo. Sinabi niya na handa nitong tulungan si Rick upang maging isa itong ganap na adventurer. Hindi makapaniwala si Rick sa mga sinabi ni Rhaenyra. Sinabi niya na ito ang unang beses na may nakapagsabi sa kanya ng mga bagay na yon. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili at napaiyak na lamang siya dahil sa wakas ay matutupad na rin niya ang kanyang mga pangarap. Bumalik na rin ang eksena habang hinihintay ni Rick na mabanggit ang kanyang examine number sa mga nakapasa. Binati siya ni Rhaenyra dahil sa wakas ay isa na siyang ganap na full-time adventurer. Nagpasalamat si Rick dahil sa naging tulong sa kanya ng kanyang mga master at pinasalamatan din niya ang kanyang sarili dahil sa kabila ng lahat ng mga nangyari ay hindi siya sumuko upang maabot niya ang kanyang mga pangarap. Sa ika-5 kabanata ay isang lalaki ang naglalakad sa isang madilim na kagubatan. Siya ay kaibigan ni Rick at ang pangalan niya ay Laorot. Isang araw siya ay na-hospital kaya't dinalaw siya ni Rick doon. Sinabi niya kay Rick na malapit na rin siyang lumabas ng hospital kaya't paglabas niya doon ay gusto niyang makilala ang mga kasamahan nito. Biglang nagulantang si Rick nang marinig niya iyon. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa gubat. Sinundan niya ang address na binigay sa kanya ni Rick. Naguguluhan din siya dahil ibinilin sa kanya ni Rick na isuot daw nito ang pinakamatibay niyang kalasag. Natuntunan niya ang address na sinabi ni Rick. Laking gulat niya nang makita niya ang isang malaking kastilyo na siya palang tinitirhan ng grupo ni Rick. Pinuntahan niya ito. Muli siyang nagulat dahil sa laki ng gate ng kastilyo na iyon. Nakita niya ang doorbell kaya't ginamit niya ito. Bumukas ang malaking gate at lumabas mula sa loob si Rick. Pumasok na sila sa loob nito at talaga nga namang mamamangha ka sa loob nito.
Sinabi nila Oroot na hindi niya inasahan na wala man lang siyang makakasalubong na kahit isang halimaw papunta roon. Sinabi naman ni Rick na imposible ang sinabi nito dahil wala nang kahit na anong halimaw ang napapadpad doon dahil sa takot ng mga ito. Pumasok na sila sa pintuan at sinalubong sila ni Rheanet. Binati ni Rheanet sila Oroot sa pagpunta niya doon. Sinalubong din sila ni Alice Ret. Nagulat sila Oroot dahil hindi niya inasahan na may maliit na batang kasama si Rick doon. Nagsasalita pa lang si Alice ay bigla itong nagcast ng isang level 6 composed magic na beam patungo sa dalawa. Laking gulat dito nila Oroot. Mabilis naman itong sinangga ni Rick kaya tumilapon ang beam sa pader ng palasyo na naglikha ng malaking butas dito. Sinabi ni Rick kay Alice na ilang beses na niyang sinabi dito na huwag siyang magkakast ng magic sa loob ng palasyo. Humingi ng paumanhin si Alice at sinabi na nababagot siya dahil hindi na sila nakakapaglaro ni Rick. Sinamahan ni Rheanet sila Oroot patungo sa kwarto na tutuluyan nito. Dumungaw sa bintana sila Oroot at labis siyang namangha dahil sa luwang ng nasasakupan ng palasyo na iyon. Natano din niya si Mizet mula sa bintana kaya't pinuntahan niya ito. Nagpakilala siya rito bilang kaibigan ni Rick at nagpakilala rin naman sa kanya si Mizet. Itinanong niya kay Mizet kung anong baril ang hawak nito. Sinabi ni Mizet na ang tawag niya doon ay Ultra Flame Cannon No. 6. Ibinigay ni Mizet ang baril kay Oroot at pinasubukan sa kanyang gamitin ito. Sinabi niya rito na padaluyin niya sa baril ang kanyang mahika at pagkatapos ay kalabitin nito ang trigger. Matapos sipati ni Oroot ang target nito ay kinalabit niya ang trigger. Tinamaan niya ang target ngunit sa lakas ng recoil ng baril ay tumilapon si Oroot. Muling nagulat si Oroot dahil sa pinsala at lakas ng baril na iyon. Pagkatapos niya doon ay pumasok ulit siya ng palasyo at naglakad. Nakita niya sa isang pintuan si Brofsten kaya't sinilip niya ito. Nagsalita si Brofsten at sinabi na maaari itong pumasok kung gusto niya. Pumasok siya sa loob at nakipag-usap kay Brofsten. Namangha siya dahil sa dami ng libro sa kwarto na iyon. Napagtanto din niya na matalino si Brofsten. Tinanong niya ito kung nabasa na ba niyang lahat ng mga libro na iyon. Sinabi ni Brofsten na dahil sa pagte-training niya kay Rick ay dumami ang bilang ng mga libro na hindi pa niya nababasa. Hindi inasahan nila Oroot na ito rin pala ang nagsanay kay Rick. Tinanong siya ni Brofsten kung gusto ba nitong subukan mag-training kahit sandali lang. Sumangayon naman sa kanya sila Oroot. Sa sumunod na eksena ay tumatakbo sa isang bangin sila Oroot habang may mga bakal sa mga binti nito. Nahulog siya sa bangin ngunit maswerteng nakaligtas dahil sinalo siya ng dambuhalang baboy na nahuli ni Rheanet. Kinahaponan ay natapos na din ang training. Maiyak-iyak sila Oroot dahil sa mga sinapit niya kay Brofsten. Sa sumunod na eksena ay nag-uusap naman sila ni Rick habang nagkakape. Itinanong nila Oroot kung gaano na sila katagal na magkakilala ni Rheanet. Sinabi ni Rick na 3 taon na din silang magkakilala ngunit wala namang namamagitan sa kanila. Sinabi nila Oroot na hindi pa huli ang lahat para sa kanila ni Rheanet at kahit magkalayo ang agwat nila ay bagay din naman silang dalawa. Napangiti na lang si Rick dahil doon. Kinagabihan ay kumain silang sabay-sabay. Binati nila Oroot si Rheanet dahil sa masarap na luto nito. Umalis si Rheanet upang kumuha pa ng ibang makakakain. Binulungan naman nila Oroot si Rick na samahan si Rheanet nang sa gayon ay lalong magkalapit ang loob nito. Habang kumakain ay nabanggit nila Oroot ang tungkol sa itinatagong kapangyarihan ni Rick. Sinabi ni Brofsten na hindi pa rin kayang kontrolin ni Rick ang kapangyarihan na yun at kung magagawa ni Rick na kontrolin iyon ay maaaring maging mas malakas pa sa kanila ito. Pagkatapos nilang kumain ay tinanong ni Brofsten kung may nalalaman ba sila Oroot tungkol sa magic stones na tinatawag na 6 jewels. Ang 6 jewels na ito ang kailangan upang mabuksan ang pintuan kung saan natutulog ang halimaw na si Kaiser Elsapit. Sinabi nila Oroot na hindi pa niya alam ang tungkol sa 6 jewels na iyon ngunit tutulungan niya ang mga ito. Nagpasalamat si Brofsten kay Oroot dahil doon. Sa sumunod na eksena ay nagwawalis ang isang magandang babae sa loob ng isang guild. Nagrereklamo siya dahil isa na siyang adventurer ngunit pinaglilinis pa din siya. Nagpunta sina Rick sa guild na yun upang gumawa ng isang quest. Nagkaroon ng konting problema sa pagkuha ng quest kaya't natagalan ng konti bago nila ito naumpisahan. Binasa ni Rick ang quest at nakalagay doon na 4 ang kailangang gumawa ng quest ngunit 3 lamang sila. Tinanong nila ang guildmaster kung mayroon bang available na adventurer na pwede silang isama. Hindi na nagdalawang isip ang guildmaster at itinuro kaagad niya ang babae. Siya si Ray Lucas. Wala nang nagawa ang babae para tumanggi kaya't pumayag na rin siya na sumama sa grupo ni Rick. Nagpunta sila sa kagubatan. Habang naglalakad ay tinanong ni Ray kung ano ang pakay nila sa gubat na iyon. Sinabi ni Rick na napag-alaman nila na mayroong magic stone sa lugar na iyon kaya't pinuntahan nila ito.
Kinahaponan nang makakita sila ng isang wyvern sa lugar na yon. Sa sobrang takot ay napatago sa isang puno si Ray. Nilapitan ni Brogston ang wyvern at sa isang suntok lamang ay tumilapon na ito. Sobrang nagulat si Ray nang makita niya iyon. Matapos nun ay naghiwalay muna silang apat. Si Rick at Ray Lucas ang magkasama. Habang naglalakad ay isang wyvern ulit ang bumagsak sa kanilang dalawa. Nagsunod-sunod na ito pagkatapos nun. Walang awang pinagsusuntok ni Brogston ang mga wyvern na humaharang sa kanyang dinaraanan. Pinagsusunog naman ni Alice lahat ng mga wyvern na sumusugod sa kanya. Hindi makapaniwala si Ray Lucas dahil sa lakas ng dalawa. Maya-maya ay binuhat ni Rick si Lucas dahil isang wyvern ang lumapit sa kanila. Kakaiba ang wyvern na ito dahil ito ay kulay pula. Nanlaki ang dalawang mata ni Lucas nang makita niya ito. Sinabi ni Lucas na kahit isang A-rank na adventurer ay mahihirapan na kalabanan at talunin ang wyvern na iyon. Tinayuan lang ito ni Rick. Sinabi niya kay Lucas na kung natatakot na ito ay maaari na itong tumakbo papalayo. Hindi umalis si Ray bagkus ay sinabi niya kay Rick na magiging backup niya ito. Gagamit na sana ng magic si Lucas upang tulungan si Rick ngunit sa isang malakas na suntok lamang ay tinodos na agad ni Rick ang dambuhalang Drago. Dahil doon ay nawasak ang kalahati ng katawan ng wyvern. Halos maloka si Ray at hindi makapaniwala sa ginawa ni Rick. Matagumpay na nakuha nila Rick ang Magic Stone at yun ay ang pulang jewel na tinatawag na Crimson Stone. Ginamitan ni Mizet ng mahika ang bato gamit ang Earth Mapong upang matukoy ang iba pang kinaroroonan ng mga bato. Lumabas dito ang isang mapa. Ayon kay Brogston ang lugar na kinaroroonan ng isang bato ay sa lugar ng Herectopia. Sinabi niya na kilala ang lugar na yun dahil mayroon dong Colosseum kung saan may paligsahan ng malalakas na mga tao. Pinuntahan ni Rick, Ryanet at Brogston ang Kingdom of Herectopia. Doon ay napag-alaman nila na ang tawag sa mga mandirigma na nakikipaglaban doon ay pugilist. Sinubukan nilang magtanong sa isang lalaki ngunit naunahan ito ng kaba kaya't nagtatakbo ito papalayo sa kanila. Isang babae at isang lalaki ang nakita nila na nag-uusap. Nilapitan nila ito upang magtanong dito. Matapang ang lalaki at sinabi na siya raw ay isang pugilist. Hindi nagpasindek si Brogston kaya't inaya siya ng lalaki sa isang sulok upang doon mag-usap. Paglabas nila ay buhat-buhat na ni Brogston ang lalaki. Naging mabait na din ang lalaki kaya't nagpakilala na rin siya sa tatlo at gayon din naman ang babae. Sinabi na rin ni Brogston ang kanilang pakay. Ipinakita ni Rick ang pulang magic stone na dala nila sa dalawa. Namangha ang dalawa nang makita nila ito. Itinanong ni Brogston kung pamilyar ba sila sa bato na yun at kung nakita na ba nila ang ganong uri ng bato. Ayon sa lalaki ay pamilyar siya sa bato na iyon ngunit hindi niya matindaan kung saan niya ito nakita. Ganon din ang sinabi ng babae. Pinilit nilang alalahanin kung saan nila nakita ito ngunit hindi nila matindaan. Biglang naiba ang atensyon nila nang marinig nila ang ingay ng mga tao sa kalsada. Sinabi ng babae na iyon ang parada ng King of Fist Tournament. Itinanong ni Ryanet kung ano iyon. Sinabi ng lalaki na ang King of Fist Tournament ay ang labanan ng iba't ibang mandirigma kung sino ang tatanghaling pugilist champion. Ipinakita ang 5-time pugilist champion at kasalukuyang pugilist champion na si Kerwin Airwolf. Sigawan ang mga tao nang itaas nito ang kanyang mga kamay. Napagtanto ng tatlo na popular ang nilalang na iyon sa lugar na iyon. Biglang napasigaw ang lalaki at babae sa kanilang nakita kaya't nagulat si Rick. Itinuro nila kay Rick ang champion belt na nakasuot sa baywang ni Kerwin at sinabi na nandoon ang magic stone na kanilang hinahanap. Nakita din ni Brogston at Ryanet ang bato na yun at iyon ay ang gold magic stone. Matapos ang parada ay nagtungo si Kerwin sa gym. Kinausap siya doon ng kanyang manager at nagpasalamat dito. Sinundan siya ni Rick at Ryanet upang kausapin. Nanlaki ang mga mata ni Kerwin nang makita ang dalawa. Pumasok din si Brogston upang siya ang makipag-usap dito. Muli ay nagulat ulit si Kerwin nang makita niya si Brogston. Direkta niyang sinabi kay Kerwin na kailangan nilang kunin dito ang belt. Sinabi niya na ang gintong bato na nakalagay sa belt na suot niya ay pag-aari ng kanilang grupo at sa matagal na panahon ay hinahanap na nila ito. Nagalit ang matanda at hindi agad pumayag sa sinabi ni Brogston. Pinigil ni Kerwin ang matanda. Sinabi niya na may espesyal na kakayahan ang kanyang ilong na malaman kung nagsisinungaling ang isang nilalang o hindi. Nagpasalamat si Brogston dahil sa pag-intindi sa kanya nito. Sinabi niya na marahil ay sa kanila nga ang magic stone na iyon ngunit hindi niya ito ibibigay sa kanila. Sinabi niya na mahalaga sa mga taga-Herectopia ang bato na yun kaya't kung nais nilang makuha ang bato ay kailangan nilang mangibabaw at magkampiyon sa King of Fist Tournament. Naunawaan ni Brogston ang sinabi ni Kerwin kaya't tumalikod na rin ito at umalis.
Pag-alis ng tatlo ay sinabi ni Kerwin sa kanyang manager na malalakas na nilalang ang tatlo. Sinabi niya na hindi pangkaraniwan ang mga ito at lalo siyang nasabik dahil sa kakaibang kapangyarihan na naramdaman niya kay Brofston. Kinausap ni Brofston ang dalawa na kailangan nilang sumali sa King of Fist tournament upang makuha nila ang Magic Stone. Ipinaliwanag ni Rhaenyra na bago sila makapasok sa tournament ay kailangan muna nilang makapasa sa preliminary round na ginaganap sa East at West ng Kingdom. Magre-rehistro sa West si Rick at sa East naman si Brofston. Matapos nun ay humiwalay na sa kanila si Brofston. Bago makapasok sa preliminary round ay kailangan munang tapusin ni Rick ang unang stage upang matawag siya bilang isang pugilist. Ito ay sa pamamagitan ng physical mock battle. Ipinakilala ng lalaki ang makakalaban ni Rick. Nagulat si Rick dahil pamilyar sa kanya ang boses nito. Ang makakalaban ni Rick ay si Angelica Dirmot. Laking gulat niya nang muli niyang makita si Rick. Lumipas ang ilang sandali at sinimulan na nila ang laban. Sinubukang lumaban ni Angelica gamit ang flickering feet kahit alam niyang hindi siya mananalo kay Rick ngunit bigla na lang diyang nabubuwal dahil sa mga atake ni Rick. Paulit-ulit lang ang nangyari hanggang sa matapos ang kanilang laban. Biglang sumuko si Angelica dahil natakot na siya sa atake na gagawin ni Rick. Naglakad na ulit ang dalawa paalis ng arena. Sinundan sila ni Angelica at galit na galit ito kay Rick dahil muli na naman siyang tinalo nito. Para hindi na humaba ang usapan ay inaya na lang siya ni Rick para sa isang hapunan at sinabi na libre na niya ito. Kumain sila sa isang restaurant. Tinanong nila si Angelica kung bakit gusto nitong sumali sa tournament. Sinabi ni Angelica na may malalim siyang dahilan kung bakit. Dito rin ay nabanggit ni Angelica na imposible nang makasali sa kasalukuyang tournament si Rick dahil isang linggo na lang ay sisimulan na ang tournament. Ipinaliwanag niya sa dalawa na bago ito makasali sa tournament ay kailangan muna nitong manalo ng 40 laban sa iba't ibang arena ng Heroctopia. Sinabi rin niya na ang pangkaraniwang pugilist ay nakakakuha lamang ng 10 panalo sa isang buwan kaya't kung tutuusin ay kailangan niyang gumugol ng 4 na buwan upang magkaroon ng 40 panalo. Sinabi ni Rhaenyra na walang problema doon dahil kayang tapusin ni Rick ang lahat ng laban sa loob ng 4 na araw. Dahil doon ay nagparehistro na si Rick para sa preliminary round. Una niyang nakatapat ay ang isang mandarayang lalaki. Minaliit kaagad nito si Rick dahil ito ang kanyang unang laban. Lumuhad ito at pagkatapos ay kinuha ang isang nakatagong diamante sa takong ng sapatos nito. Ayon sa kanya ay kayang palakasin nito ang kanyang suntok ng 20 hanggang 30 beses. Inalis niya ang suot niyang jacket. Mabilis niyang sinugod si Rick at inihagis ang jacket dito upang hindi nito makita ang kanyang atake. Tinamaan si Rick ng kanyang suntok sa dibdib kaya't kumpiyansa agad ito na natalo na niya ito. Laking gulat niya nang makita niyang nabali ang kanyang buto kaya't nabitiwan niya ang diamante na kanyang hawak. Nagulat siya dahil mabilis niyang nawawasak ang malalaking bato gamit ang diamante na yun ngunit hindi man lang ito tumalab kay Rick. Sinabi ni Rick na mali ang paggamit niya sa diamante kaya nabali ang kanyang buto. Sunod nun ay si Rick na ang umatake. Sinuntok niya ang lalaki ngunit hindi niya ito pinatamaan. Sa lakas ng hangin na dala ng suntok ni Rick ay nawalan ito ng malay at hindi na nakatayo. Labis na namangha ang isang matandang manunood dahil sa pinakita ni Rick. Itinaas ni Rick ang kanyang kamao at doon na din natapos ang ika-6 na kabanata. Dito na muna ulit natin tatapusin mga kapogi at muli ay salamat sa inyong pagsuporta at panunood.